A blessed Christmas to everybody. Okay, ipagpalain mo naman yung katabi mo. Kahit walang gift, ikaw lang sapat na. Right? I believe yung katabi nyo deserve all the best out of you. Is that an amen? Nakakasiguro tayo na merong magandang buhay at may matinding pagbabago na mangyayari sa katabi natin because it's Christmas time. Amen. Because during Christmas, alam natin na ang dahilan kung bakit may Christmas, because unto us, a child is born. Do you believe that? That is in Isaiah chapter 9 verse 6. For to us, unto us, a child is born. And to us, the Son has been given. So it is given to us. And the government of this world is upon his shoulder. And so, he is called. Ano daw ang tawag sa kanya? Wonderful Counselor. Ano yung pangalawa? Mighty God. Ano yung pangatlo? An everlasting Father. At yung pang-apat, Prince of Peace. Sa totoo lang, kaya hindi natin na ma-maximize ang Christmas, dumating ang point na yung Christmas is, Where Are You Christmas? Napakinggan nyo na ba yung kanta na yon? Yun ang title na lang ng message natin, ha? Where Are You Christmas? So, sa ibang translation na mga malamig ang Christmas, Pasko na, sinta ko. Diba? Ano pa yung ibang mga title ng mga kanta na ginagawa natin para yung Christmas ay mas ma-elaborate natin kung ano ibig sabihin, na alam naman natin ang totoo, kaya lang hindi natin ma-articulate well. Kaya kung ano-anong kanta ang ating nasasabi at nakakanta during Christmas, kasi alam natin, ang Christmas ay tungkol talaga sa pag-ibig. Is that right? Alam natin talaga na may mensahe ang Christmas na maganda. Is that an amen? Kaya lang, kung papansinin nyo, idedetalye natin, merong mga pangyayari sa Christmas na hindi talaga yon ang Christmas. Okay? Kaya, ang ating title is, Where Are You Christmas? Tanong mo sa katabi mo, Where Are You Christmas? Okay? Kasi sa maraming tao, sa maraming panahon, maraming sitwasyon, mukhang hindi naging Christmas. Okay? So kaya mas itatama natin, ano ba yung nagagawa ng Christmas sa isang tao? Ano ba talaga ang Christmas sa paningin ng Diyos? Ano ba to? Event ba to? Ang Christmas ba ay tungkol sa pagbibigayan ng regalo? O meron pang mas matinding ibig sabihin? Kaya kung papansinin niyo, Where Are You Christmas? Meron dyan, the crowded, tapos, dash out cries. Okay, ha? Ano yun? Where are you Christmas? Tapos sa ilalim, the crowded dash out cries. O sabihin mo sa katabi mo, where are you Christmas? Okay. So yung ilalim nun, para mas maunawaan natin, mas alam natin yung tutumbukin ng preaching natin, nakasulat doon, the crowded. Tapos, outcries. So kung makikita nyo, ang mga mall natin ay crowded. Ano pa yung crowded? Tuwing Christmas, ang streets ay crowded. Okay? Ano pa ang crowded? Ang mall ay crowded. Ang bahay natin ay crowded. Ang parks ay crowded. Ang cinema ay crowded. Ano pa ang crowded? So talagang tuwing Christmas,
may lugar talaga na crowded. Pero ang church mukhang hindi crowded. Parang ang tungkol kay Lord, parang hindi crowded. Parang wala si Christ tuwing Christmas. Pero sa totoo lang, kaya may Christmas dahil kay Christ. Is that right? Kaya medyo nakakalito. Ang tiyan, crowded, ang puso, hindi. O tingnan mo yung tiyan nyo, busog na busog yan. Punong-puno. Imagine mo sa umaga pa lang, may simbang gabi na tayo sa madaling araw. 'Di ba? Punong-puno na ng pagkain yan. Ang puso kaya ay punong-puno rin ng pagmamahal kay Kristo. Hindi pwedeng bubusugin natin ang tiyan natin, pero ang puso naman natin para sa Panginoon ay empty. Mahirap na nagse-celebrate tayo ng Christmas na wala si Christ. Are you getting it? Kasi hindi natin mamamaximize ang ibig sabihin ng Isaiah chapter 9, verse 6, which is the prophecy na ito ang marereceive nyo. Somebody will come and it will be given to you and it will be born for you. Ito ay ipinanganak para sa'yo. At ito rin ay hindi lang basta ipinanganak, ito ay ibinigay para sa'yo. And the government is upon his shoulder. So ibig sabihin, meron agad mission itong tao na to sa buhay natin. Kaya I want you to own this verse so that we can really maximize Christmas and we will not miss Christmas to the point that our lives are lost. We don't know where to start because we don't know where Christmas is. Because if we don't really understand and if we did not experience Christmas according to God, I tell you, life will be miserable and life will be a mess. Kaya yung iba, pag Christmas, nag-e-expect ng gift. Pag Christmas, nag-iinuman. Right? Yung mga hindi sila drunkard o hindi sila umiinom, inom ka na, Christmas naman eh. So yung iba naman mahihiya. O nga naman, no, Christmas naman eh, inuman tayo. Pakis naman dyan, oh, Christmas naman dyan, oh. Gusto lang, oh, Christmas naman, oh. Walang mali siya, Christmas. Pasko na, sinta ko. Parang palagi tayong may ine-expect na parang binaligtad talaga natin. Nasabi dyan ay Christmas na may ipapadala ako sa'yo. May ipinanganak para sa'yo. At may ibinigay para sa'yo. Pero sa atin, iba ang gusto nating tanggapin at iba ang ine-expect nating maging atin. Pero sinasabi malinaw sa Biblia, somebody will be born for you. Can you hear that? Because I want to reiterate and I want to give emphasis on this. Because this is a make or break thing for everybody. Because if we know really what Christmas is, iba ang buhay natin. Can you hear that? Hindi 13-month pay ang ibig sabihin ng Christmas. Amen? Hindi reunion ang ibig sabihin ng Christmas. Hindi exchange gift ang ibig sabihin ng Christmas. Pero close naman.
Kaya lang hindi talaga yun ang ibig sabihin. Meron talagang ibig sabihin ang Christmas and we cannot afford to miss it. Can you hear that? Sabihin mo sa katabi mo, dapat maunawaan natin kung anong ibig sabihin ng Christmas. So lilinawan natin, pinanganak para sa'yo, ano ang response mo? Ibinigay sa'yo, now ano ang response mo? And you are His mission. The government is upon His shoulder. Sabihin mo, ikaw ang mission ni Christ. He is born and He was born for you. Hindi yun tuwing kasal pinapakanta. And I was born for you. Parang tuwanta, bagbag na bagbag ka. Diba? Talagang habang pumupunta ka sa altar, feel mo. You are the bride of Christ and God is expecting great things for your life. He was born for you. Can you hear that? Pwede bang kiligin ka doon? Hindi yung pag kinakanta yun, and I was born for you, talagang kinikilig ka. Pero pag si Kristo na nagsabi, walang dating. So ang Christmas, walang meaning. Ang Christmas, walang defining and change experience. There's no reason. Pero kahit sabihin natin, there's always reason in this season, but we always miss the reason during the season. So we make another reason to celebrate the season. So it is very important that we know, now you know that He was born for you. Now, what are you now? And who are you now? Now Christ gave Himself for you. God gave Christ for you. He was born and He was given for you. It is very important that we respond really well and we receive that gift. Can you hear that? Kasi may iba tayong regalong ginugusto palagi. Kaya kailangan siguraduhin natin, ano ba talaga ang pinaka-importante sa buhay nyo? Ano ba talaga ang inaasam-asam nyo sa Christmas o kung may okasyon? I think this Christmas, ang pinakamatinding asamin ay si Christ. Amen. Because He is your wonderful counselor. Amen. He is your mighty God. He is your everlasting Father. And He is your Prince of Peace. Merong kang apat na yon, ang sarap mabuhay sa mundo. Amen? Is that an amen? Can we give a round of applause to God? Because He gave us this fourth thing. Alam niyo ba, pag may wonderful counselor ka, ibig sabihin meron kang wisdom and joy. Because it is God who is directing your path. Hindi ka mawawala, hindi ka maglalakad sa mundong ito sa kawalan. Because He is your wonderful counselor. There is always a word from God that will always be provided for you in His word. And I tell you, it is really wonderful. The word of God that bring counsel, the word of God that bring wisdom, the word of God that brings understanding can create wonders in your life. Amen. He is your wonderful counselor. Kaya ang sarap mabuhay sa mundo, bagamat may mga difficulties, bagamat merong mga unwelcome situation, bagamat may mga challenges, bagamat may mga limitation, bagamat meron tayong mga bagay na hindi agad naiintindihan, but it's good that we are believing on something. We believe that there is God that really give wonders because He is our wonderful counselor. Amen. Sabi mo sa katabi mo,
yan ang pinakamatinding gift na marireceive mo. The Wonderful Counselor. Hindi kung kani-kanino tayo nakikinig. Hindi yung kung ano-ano ang binabasa natin na nasisira ang buhay natin. Pero God gave us a wonderful counselor para magkaroon ng kaayusan ng ating buhay. Sino dito masaya ngayon ang wonderful counselor mo, ang ating Panginoon? Hindi na tayo mawawala sa kawalan. Amen. Because He is our wonderful counselor. And second, He is your mighty God. Kaya kaya nating sabihin, I can do all things. Sabi mo, may pinagdadaanan ka ba? Nahirapan ka ba? O nadadalian ka? O may failure ka ba? O may success ka ba? You can overcome it. Amen? Because God is the God who is mighty, and He is always sovereign. And He is a really powerful God. Sabi mo sa katabi mo, God is powerful. Gusto kong ma-receive nyo yan. Ayaw kong isipin nyo na Christmas nawawalan kayo ng pera. Christmas marami kayong obligasyon. I want you to know, in this Christmas, you can do all things through Christ who gives you strength. Amen. That you are more than conqueror. And you can overcome every hurdles, every situation in your life. Amen. You ask the person beside you, meron ka bang problema? Sabi mo, He is your wonderful counselor. He is your mighty God. Sabi mo ulit sa katabi mo, He is your wonderful counselor. He is your mighty God. Sabi mo ulit sa katabi mo, He is your wonderful counselor. He is your mighty God. Kailangan magrema sa ating buhay yan. Yes, He is. He is the I am. He is the yesterday, today, and forever. Amen. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. He is our wonderful counselor. He is truly our mighty God. Amen. Kaya ang buhay ay madali lang. Sapagkat tayo ay nagtitiwala sa Kanya at alam natin, Siya ang lahat may hawak ng lahat ng bagay. Sino naniniwala God is in control? Amen? Kahit anong hirap, God is in control. He is our mighty God. Amen. Tell to your neighbor, He is in control. God will always intervene. He is your God. And your God is a mighty God. He is your great I am. Sabihin niyo po yan, hindi po kayo nakatulala. Kailangan niyo pong sabihin. Can you hear that? Yung mga nasa harap, kahit ayaw niyong sabihin, malaking tulong yan sa inyo. Kasi kaysa kung ano-ano yung pinapakinggan niyo sa Facebook, kung ano yung nakatulala na lang kayo palagi sa inyong computer, kung ano-ano mga information ang nilalagay niyo sa utak niyo, dapat ilagay nyo sa utak nyo that God is God in your life for God's sake. Amen. Abang matagal nang lumay ang buhay mo, kailangan ng itama, kailangan iayos, kailangan ibago. Amen? Sabi mo, yan ang pa-Christmas ko sa'yo. Is that right? O sige, gusto ko marinig. Sabi mo, yan ang pa-Christmas ko sa'yo. Gusto ko magkaroon talaga kayo ng understanding because I don't want you to miss Christmas. Because 2017 is the best year of your life. And if you will not understand Christmas, I tell you, you cannot move forward. Because this is our starting point. Somebody is born. And that person that has been born, it was given. And that person is our wonderful counselor. Amen. That person is our Almighty God. He is our everlasting Father. Hindi ka na malulungkot, may tatay ka. You are a child of God. Maybe
each and every one of us has biological parents. But congratulations, may mas matindi pa sa nanay at tatay natin dito sa lupa. Hindi ka nag-iisa. Kahit sabi mo pang nagkukulang ang iyong mga magulang, meron kang tatay sa langit. He is your everlasting Father. At hindi ka niya iiwan at pababayaan. Amen? Kaya hindi pwede yung mukha nyo nalulungkot. Christmas, malungkot. Diba? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung mukha, natulala. Mag-minister ka sa tao na yan. Okay? Mag-minister ka sa katabi mo. You pray for that person. Lahat tayo, nobody will miss Christmas. You have a Father in heaven. Amen. You are a child of God. Amen. God is in control and God will take good care of you. Kahit nawalan ka pa ng mga magulang, meron kang magulang na everlasting, hindi na mamatay. Amen. At ang pag-ibig niya ay eternal. Kaya huwag kang hanap ng eternal love. Walang eternal sa iba, nanlubobola lang yan. Kaya pag may nagsabi sa'yo, ang pag-ibig ko ay wagas. Hindi to natatapos. Ito ay magpakailan pa man. Wala, binobola ka lang yan. Si Lord lang ang may forever. Amen? Kaya pag yung katabi mo, walang Lord, tapos nililigawan ka, binobola ka lang yan. Kaya lang nagkakaroon ng forever dahil kay Lord. Amen. Siya lang kasi ang everlasting Father na nagbibigay ng eternal love. Kaya pag yung katabi mo, hindi anak ng Diyos, ibig sabihin, wala siyang everlasting Father, walang kayang ibigay na eternal love yan. Kung gwapo man yan sa iniisip mo na akala lang na nag-a-assume, tatanda rin yan. Amen. Assuming lang. Kaya marami ngayon, di ba, may mga ABF, alam niyo ABF? Ha? Mga aspiring boyfriend. Meron naman FBF. Alam niyo yan? Feeling boyfriend. Ang matindi yung EJF. Extrajudicial filling. Nakakadilema talaga yon. Hindi maunawaan yon. Wala na, meron pa rin. Meron, wala. Meron, wala. Pero meron. Ganon. Mga nagtatagong mag-boyfriend, meron din dito. Pero parehong boy. Kaya it's good to know that you have an everlasting Father. Hindi kung ano-anong pag-ibig yung iniimbento natin. Kita nyo, maimbento tayo masyado sa pag-ibig. Tayo pa nagde-define kung gaano kalalim. Dapat mahalin mo ako ng ganito, mahal na mahal kita. Hindi ganon. Basta pag walang Diyos, hindi mo madidikta sa tao kung gaano ka mamahalin. Kasi tayo ang nagbibigay ng pagmamahal. And the same way, because we give love, now we receive love. Amen? So, you miss Christmas, you miss the love of God, I tell you, there is always a vacuum in our heart. Kaya yung katabi mo, kung talagang mapagmahal yan, maka-Diyos yan. Mukhang tatay niyan talaga si Lord. Sabi mo, sino ba tatay mo? Magkalinawan tayo. Si Lord ba o si Satan? Tanungan lang yan, di ba? Sino ba tatay mo? Malinaw, tama? Pag magliligawan o kaya magpapakasal o kaya engage, yung iba naman kasi talagang ganun, no? Will you marry me? Talaga naman. Pero maghihiwalay din. Kaya ko yung sinasabi sa inyo because it really happened. Kakakasal lang last year, pero ngayon hiwalay na. Pero bongacious ang kasal. Bonggam-bongga. Kasi pwedeng makapagsimula kayo ng maganda na you thought kaya niyong pagandahin. Pero hindi natin kakayanin hanggat hindi si Lord ang tatay natin. Amen? Because you cannot survive na sinasak mo ang pagmamahal sa ibang tao at
gusto mo mahalin ka ng tao at dinidikta mo sa ibang tao na mahalin ka. It won't work. Kaya pansinin nyo, relationship is affected. Kaya you cannot miss Christmas. Kasi I believe, maraming magandang mangyayari sa bawat pamilya ng bawat isa this 2017. Amen? Mamaya i-expound ko pa yan ng konti kung ano pa yung binibring ng Christmas. Pero gusto kong ma-appreciate nyo that our God is your everlasting Father. Na wala ka nang hahanapin kay Lord. Huwag mong hanapin sa ibang tao yung pag-ibig na gusto mong magkaroon. Kay Lord lang talaga nakukuha yon. Kaya nagfe-fail ang ibang tao because hindi galing kay Lord yon. Always remember, only love from God can say, love never fails. Amen? And perfect love casts out fears. Sino dito na mag-boyfriend, natatakot siya na mawala yung boyfriend niya? Okay, natatakot, mawala ang girlfriend niya. O kaya yung partner niya. If that is perfect love, you don't have any fear. Can you hear that? Sino na natatakot, tapos selos ng selos? Ba't hindi mo ako na-text? Siguro may iba kang kausap, no? Ba't di mo ako napuntahan? Dati naman pinupuntahan mo ako, ba't gano'n na? Ba't gano'n? Ba't gano'n? Abay, nag-aalala na, ano ba naman yung pag-ibig na yan na makapangyarihan, di ba? Walang patutunguhan yan. Sino dito mahilig magselos? Sa demonyo yun, amen? Can you hear that? Because perfect love comes from God. Can you hear that? And perfect love casts out fears, amen? And if you have that from your Father which is in heaven, which is our everlasting Father, I tell you, relationship is magkakaroon ng kaayusan. Can you hear that? Kaya hindi natin pwedeng ma-miss ang Christmas. Remember, tuwing Christmas, ang gusto natin may reunion. Tama? Right? Gusto natin buo yung pamilya natin. Pero pag na-miss natin ang Christmas, as much as we want to, pwede tayo magkainan, pero magkakalayo tayo sa bawat isa. Amen? Anong binigay sa atin? Ano daw? Number 1 is, He is a wonderful counselor. Number 2, He is a mighty God. Number 3, He is the everlasting Father. And number 4, He is our Prince of Peace. Alam mo, pag na kay Lord ka, punong-puno ka ng kapayapaan. Even though during the storms, you're always calm. Konti lang yung tao na nakaka-experience ng tranquility in times of storms. Yung kahinahunan sa kaguluhan. The calmness. Because that is peace. Because the peace that passeth all understanding, that comes from God, will keep your heart and mind pure in Christ Jesus. Sino dito masaya kasi meron siyang 4 benefits na yon? Amen? Yan palang sapat na Lord, thank you at May Christmas. Sino dito nagpapasalamat na May Christmas? Sino dito nakareceive na ng perfect gift galing sa Panginoon? Remember, a child is born. How special are you? Remember, that child has been given to you. Oh my goodness, you are really loved. And that person, all the government, all the cares in this world is upon his shoulders. So don't worry. God cares for you. Amen. You just need to come to Him. And then the 4th thing, He is our wonderful counselor. Gusto ko pumikit nga kayo. Isipin nyo, i-meditate nyo. Internalize nyo. He is my wonderful counselor. Sige, i-meditate nyo. Lord, you are my wonderful counselor. Lord, you are my mighty God. Lord, you are my everlasting Father. Lord, you are my Prince of Peace. Panginoon, salamat po sapagkat Ikaw ay palagi naming tatay at Ikaw ang aming kapayapaan at Ikaw ang aming lakas at Ikaw ang palagi naming kasagutan at wala nang iba. Kaya punong-puno ang puso namin ng pasasalamat ngayong Christmas
Sapagkat ang Christmas is not about the date. It's not even the event. But it's all about Christ who's been born and has been given. And you get all the burden, all the things, all the cares in this world you put into your shoulder so that we can live a life that is everlasting. Father, we honor you and we thank you in Jesus' name. Amen. Sino naka-receive ng perfect gift na yon? Sino masaya may ganong Christmas? Amen? At yun din ang mensahe na i-share natin. We don't want anybody to miss Christmas. Amen? So magbasa tayo ng verse in Luke chapter 2, verse 1 to 7. This is the birth of Jesus. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria. Kaya, kita nyo, Syria. Kaya you don't miss Christmas. Because when you miss Christmas, one day, even our country can be blotted out of the earth one day. Can you hear that? Because, narinig nyo to? Syria? Okay. Maraming lugar sa mundo na binagsakan ng gospel. But a lot of people miss it. Kaya nga we need to maximize Christmas. Kaya merong revival ngayon sa Pilipinas na ginagamit tayo ng Panginoon para ipakita sa buong mundo na kahit na ano pang nangyari sa Pilipinas, but because we don't miss Christmas, something good would happen in the Philippines. And the Philippines is getting better. Amen. Amen. Everybody should believe that. Because I want everybody to know that God loves the Philippines. And so, sa pagmamahal sa atin ang Panginoon, kailangan ibalik din natin to sa mundo. Na iparinig natin sa buong mundo na mahal din sila ng ating Panginoon. Amen. Sino dito handa na ang Ebanghelyo, the good news about our Lord Jesus Christ, ay i-spread natin sa world? Na imbis na kung ano nang pinagsusulat nyo sa Facebook, pwede bang word of God ang spread nyo? Amen? Amen? You spread the gospel, not the gossip. Can you hear that? You spread the goodness of God, not the evil things that comes from the devil. Amen. Never kayong magpapagamit sa gawa ng demonyo. Can you hear that? Because anytime our name can be blotted out of the map, because He is always sovereign. God is sovereign. He wants a generation that loves God. Can you hear that? Can you hear that? Sabi mo sa katabi mo, you are that generation. Ang generation na raise up sa Philippines, yan yung generation na nagmamahal sa Diyos. Pantingnan mo yung katabi mo ka, bata-bata. Gagawa ng generation niya na nagmamahal sa Diyos. Amen. Say amen. Wala tayong gagawing generation that is against the knowledge of Christ. We will make a generation that will continue to advance the kingdom of God. We will raise up a generation that truly love and serve God, no matter what happened. We will do everything to share the gospel, to spread the gospel in whatever means. Because God is love. And that is all about Christmas. Amen. At ayaw natin na tayo ay palagi nating sineselebrate ang Christmas. Magulat na lang tayo na hindi pala natin talaga na-experience ang Christmas. Hindi tayo beneficiary ng Christmas. Pinagastos lang tayo. Pinag-exchange gift lang tayo. Nag-Christmas party lang tayo. Pero we miss Christ. So nobody this Christmas will miss Christ. Amen. Everybody will see to it that we don't miss Christmas and other people will not miss Christmas. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David.
He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born. Verse 7, and she gave birth to her firstborn son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger. Because, i-quote nyo to, there was no guest room available for them. Just imagine, no guest room available for them. Para ngayong Christmas, pansinin nyo, parang katulad noong panahon na there is no available room during the time for the birthing of Jesus Christ. No available room. Sabihin mo sa katabi mo, no available room. Alam nyo kasi, by history, ang nangyari kasi, kailangan mag-census, okay? Tapos, yung isang buong lugar na yon, doon pumupunta lahat ang mga tao. Kaya sa totoo lang, walang lugar. Kasi may census, obligado ang lahat ng tao na pumunta sa kung saang lugar pinanganak ang ating Panginoon. And so because of that, puno talaga yung mga in. Pero ang question doon, what if ang presidente ang pumunta? What if ang emperor o ang isang king ay pumunta sa isang inn? Palagay nyo, meron ba talagang room or wala? Parang pag pumunta ang presidente sa bahay nyo, kahit punong-puno yung lugar nyo, kahit puno na yung kwarto nyo, palagay nyo, ano sagot nyo? Meron, right? Siguro ang gagawin nyo, talagang, huy, matulog kayo sa labas, huwag kayo dito, andito yung presidente. Right? O kaya somebody you really value so much. Didiskartihan talaga. Is that right? Sabi mo, didiskartihan mo talaga kasi vina-value mo. Amen. Kaya ang question during that time, kaya sinabi, bakit ganon? Totoo nga, busy. Totoo nga, crowded. Totoo nga, ang daming ginagawa talaga. As in, define yung business. Ang dami talaga. Wala ring lugar. Sabi mo nang, sige, walang pera, wala, yung resources, disburse na. Pero pag meron kang vina-value, sino dito walang pera? Pag tinanong ng nanay, may pera ka ba? Ay, wala. Pero pag magbibigay ng regalo sa boyfriend at girlfriend at sinisinta, meron o wala? Pansinin nyo, sino ang una nyong nire-reservan ng resources nyo? Yung katabi nyo, pagkatabi nyo yun, aantukin kayo, tama? Pero pag yan yung crush nyo, di na makatulog, di makakain, tigyawat sa ilong, pati na sa pisngi, sa kaiisip sa'yo, tigyawat dumadami. Diba? Wala bina-value mo Are getting it? Yung mga walang pera, may pera bigla yan. Yung mga walang oras, biglang may oras. Amen. Is that right? Parang sa loob ng, halimbawa, magba-Bible study, mag-aaral ng Word of God, magsa-cell group, uli ka na, attend tayo ng cell group. Ay, alam mo, busy ako. No tayo ng sine? Yes, pwede ko dyan. Tama? So, palaging wala pagdating kay Lord. Kaya ang tanong dito, there is always no room. Diba? There is always no room? Really? O pag gusto talaga natin, ay meron talagang magagawa na paraan. Si Lord ba ay may puwang sa inyong puso?
Meron ba? Meron pa bang mas hihigit kay Lord na iyong minamahal? Meron ba talagang may hihigit kay Lord sa puso mo? Sige nga, tanong mo, meron bang higit kay Lord? Kasi kung walang hihigit kay Lord, may paraan sa lahat ng bagay para yung buhay natin ay nakalaan para kay Lord. Amen. I want you to be very, very careful on this. So, bago ko i-continue yung thought na yon, tignan natin, sa educational system ba natin, may room ba si Lord? Sa government ba natin, may room ba si Lord? Sa family natin, may room ba si Lord? Saan ba yung lugar na crowded? Remember, pwedeng crowded sa mall, pero walang laman ang puso natin pagtungkol kay Lord. Can you hear that? Kaya may Christmas, ibinabalik sa atin kung ano ang dapat na puso natin sa Panginoon. Hindi pwedeng mawala ang Christmas sa puso natin. Kaya nga may mas, di ba? Mas si Christ sa puso. Tagalog yun talaga, hindi English yung Christmas. Mas si Christ. Gusto nyo, ibahin nyo, Christmore, para iba naman. Gusto nyo yan? Right? O gusto nyo, Christmas. Ano ba gusto nyo? Ano ba gusto nyo? Para maiba naman, pag Christmas, wala lang sa atin eh. O sabi mo, ano ba gusto natin itawag? Para lang talagang maiangat si Christ sa buhay natin. O, English natin, Christmore. O, mas, more, di ba? Chris better, o Chris best. Wala eh, nawala talaga. There is no room. Kaya pansinin nyo sa educational system sa ibang bansa, tinanggal ang Bible. Hindi pwedeng pag-usapan ng tungkol kay Kristo. Nalalabag ang right ng iba. Pag shinare mo si Christ, bawal, makukulong. Pero pag ang shinare mo ang drugs, pwede. Ayaw nila ang Bible, pero pwede guns. Pwede prostitution. Pwede away. Kaya may bansa talaga, nagulo ang bansa nila. Because without Christ, our lives, our country will be a mess. Can you hear that? Sa government natin, nagka-problema rin tayo. Gusto natin maging neutral. Ayaw nating makasakit. To the point na naging one-sided tayo na tinanggal naman natin si Lord. Ayaw nating masaktan yung mga paniniwala na sinabi ng Panginoon, the husband and the wife, the man and the woman. Ayaw nating makasakit ng iba, pero ang inalaw naman natin, magpakasal ang kapwa babae at kapwa lalaki. Ayaw na nating makasakit, umalis pa tayo sa pagkampi kay Lord. Are you getting it? Kaya, is there really a room sa puso natin, si Lord? O tinatanggal talaga na natin? O nawawala na talaga? Nag-e-exchange gift tayo. Sino dito nag-e-exchange gift? Tapos pag nakakuha ng gift na pang, di ba naman to? Alam mo, ayoko na makapag-exchange gift siya. Pag nakuha tong pangalang to, palit tayo ah. So wala na yung spirit na gusto talaga ni Lord na matutunan natin. Because Christmas is all about the salvation. Christmas is all about freedom. Can you hear that? Christmas is all about redemption. Christmas is all about restoration. Christmas is all about relationship. Did you get the 5 things?
When you say there is Christmas, there is salvation. God wants to save you. God wants to save your family. God wants to save mankind. God wants to save the Philippines and the world. Is that an amen? Is that an amen? If there is Christmas, you receive the salvation that comes from God. Hindi siya ipinanganak para sa wala. Ipinanganak siya para sa atin ding, hindi lang sa ating salvation, pero para sa ating ikalalaya, for freedom. Say it with me, salvation. Second, freedom. Kaya pag Christmas pala, ito yung iyong inaalala palagi. At ito yung palagi mong sinisecure. Sinisecure mo na save ka. Because God saved you from all our sins. God save us from all the works of darkness. God save us from all the curses. God save us from all our diseases. God save us from all destruction. Amen. Sino dito masaya may Christmas? Kaya yung Christmas na yan, isi-secure natin sa mga puso natin. Kasi yung Christmas message na yan, yan ang dapat sinishare natin sa mga tao. Or else, mapapalitan na ni Santa Claus si Jesus. Mapapalitan na ni Rudolph the Red-Nosed Reindeer si Jesus. Are you getting it? Imbis na papunta sa langit ang galaw, ang gusto ng mga tao sa sleigh. Sino dito nangangarap? Sana magkaroon ako ng winter wonderland. Ilang bati na kayo na Merry Christmas, Happy New Year. Hindi happy ang katabi mo. Siguraduhin mong happy. Hindi pwedeng hindi. Prosperous New Year. Siguraduhin mo. Sabi mo, hindi pwede. Nung last Purdoy ka na, mahirap ka na. Ngayon, another New Year. Ilang taon ka na, bakit ang binabate? Ano nangyari sa buhay mo? Are you getting it? Kaya pag sinabi mong Merry Christmas and a happy, prosperous, blessed, favored New Year, you are declaring blessing upon that person. And 2017 is the blessed year ever for that person. Amen? Amen? So happy? So ngayon, kaya mo sabihin, really, Christmas is a Merry Christmas. Amen? No jingle bell, jingle all the way. It's just forever jingle. Pag kinakanya, jingle bell, it's forever jingle bell. Sige, do it. Jingle bell, jingle all the way. So it doesn't make sense. So I'm just giving you a logical explanation that only God is eternal and the Word of God is sure and true and you will not be misled. Amen. Let's give a round of applause to our God. Hallelujah. Sabi mo, ay salamat nakalaya ako. Yan ang freedom. Biruin mo, dahil naririnig lang natin yung mga kanta na yun, ini-internalize nyo na lang. Diba? Pero it's not true. Because the truth is in the Word of God. Amen? Sino dito masaya na binibigyan ka talaga ni Lord ng truth? He is really a wonderful counselor. Amen? Ano ulit yun? Ano yung una na shinare ko sa inyo? Salvation. Ano binibigay sa atin? He's giving salvation. He's giving freedom. He's giving redemption through the blood of our Lord Jesus Christ. Amen? Kaya all the curses in your life is already destroyed. You can start a new life. Everything is restored. Number 4, restoration. Sino dito nag-e-expect ng restoration? Sa grade mo, restoration. Amen. Sa situation mo sa life, restoration. Sa relationship, kaya yung dulo niyan, ang Christmas, ang binibigay niyan ay restoration sa relationship. Kaya yung mga broken relationship, magme-mend ulit. Amen? Amen? So sino dito happy sa na-discuss natin? Okay? Pansinin nyo, ang diniscuss natin is all about Isaiah chapter 9 verse 6. Tapos yung Luke chapter 2 verse 1 to 7. Dito ako mag-e-end sa John 3:16. Yung verse na yon, because this is one of the best verse in the New Testament. Okay?
aside doon sa story na Luke 2 chapter 1 verse 27, kasi na-settle na natin na, Lord, settle ako. You always have a room in my heart. Lord, I am settled. You always have a room in my family. Amen. Lord, I am settled. You always have room in my nation. Never ever na pag may hiningi kang room, ay ang sagot ko, there is no room. We can say, ano sasabihin natin sa Panginoon, Lord, you always have a room. In this world that is full of darkness, we will conquer. God has always a room. Can you hear that? God has always a room in your campuses. Who will say amen? That's why we can conquer the campus. Mentras madilim, sino nakakakita? Ang daming kadiliman. Madilim sa pamilya mo, pwede natin sabihin na ganon. Madilim sa campus mo, parang lahat na lang punong-puno ng darkness. Pero yan ang good news. Dumating ka. Now you became the light for them. Can you hear that? Because mas makikita yung brightness ng light in the midst of darkness. Kaya sabi mo sa katabi mo, saktong-sakto ka sa kadiliman. Saktong-sakto ka. Kasi mas lalo kang magniningning because you are the light. Can you hear that? Yung iba, internalize yung complexion nila. So, okay lang sa akin yon. You shine the brightness in the darkest moment. Can always remember that. Sabi mo sa katabi mo, you shine the brightest in the darkest moment. Kaya sakto yung katabi mo. You are really the light of this world. You are the salt of the earth. Amen? Kung paanong ang Panginoon ay dumating dito sa mundo na sinabi niyang, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. I want you to have a practical application in this. I want you to rise up. I don't want you to see John 3:16, a verse just for the sake of memorizing. Because a lot of us have already memorized John 3:16. Pero gusto kong maging practical sa atin to. For God, say to your neighbor, for God. Always remember that He is sovereign and His deity is forever. Can you hear that? When you say He is God, you have that conviction, yes, He is God. He is sovereign and His deity is forever. His kingship is eternal. Can you hear that? So love the world. He is a loving God. He's not just a sovereign God. He is a loving God. Wala ka nang hahanapin. Walang masisirang relasyon. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi kayo naghahanapan ng pag-ibig. Kasi meron ka na nun. Sa loob ng pamilya mo, hindi naman ako mahal ng tatay ko. Paano mo yun nasabi? Hindi naman ako mahal ng nanay ko. No. Gusto ko malaman mo, pag wala kang pag-ibig ng Panginoon, kahit bigyan ka pa ng pag-ibig, you will repel love because you don't have love inside. Kaya maraming tao sa totoo lang, even sa Doulas for Christ, I want to appeal to you. Lahat tayo, gusto nating mahalin. Sino dito gusto may nagmamahal sa Kanya? Ang sarap kayo na may nagmamahal sa'yo. Yung walang mali siya, ha? Huwag lagyan ng mali siya. Pero ito kasi yung point. You want to be loved. Kaya lang, minsan pinahihirapan nyo ang ibang taong mahalin kayo. Huwag nyong pahirapan. Pag inaalagaan kayo, kaya mo lang naman ako inaalagaan para at least kumpleto 12 mo. It doesn't make sense. Come on.
kasi, out of bounds. Ang pag-ibig kasi masyado siyang fragile. Hindi siya binabastos. Lagyan nyo ng respeto. Bihira ka lang makakakita ng taong magmamahal sa'yo. Hindi lahat dyan nagkikare sa'yo. Kaya pag inalagaan kayo, dapat tayo pa magpapasalamat. Amen? In the same way, we respond well to that love. Kaya dito magkaka-cell group kayo. Hindi yung sumusunod tayo. Kasi, kailangan ng leader ko kaya lang naman niya sinasabi yan kasi dahil sa goals. Pinagbibintangan pa natin yung ibang tao na ang tingin sa'yo, goals. Sama-sama tayo ditong pamilya, itataguyod natin ang Pilipinas. Amen? Sama-sama tayo ditong pamilya, itataguyod din natin ang kanya-kanya nating mga pamilya at magtutulungan tayong ibangon ang ating mga pamilya. Amen? And in the same way, ang Pilipinas ay patuloy na magbabago. You don't expect love, tapos bukod sa pinapahirapan pa natin silang mahalin, hindi pa tayo nagre-respond well sa love. Huwag niyong pahirapan ng tao na mahalin kayo, ha? Kasi hindi niyo alam yung mga tao na nag-aalaga sa inyo, binigyan niya ni Lord ng bouquet of love. Kaya yan nakakapagbigay sa inyo ng pag-ibig. Hindi madaling magmahal. Huwag niyong isipin na madaling magmahal. Kaya kayong mahal kasi si Lord ang nag-impress nun sa bawat tao na mahalin kayo. Kaya huwag niyong pagbibintangan ng ibang tao na kaya lang kayo minamahal kasi merong makukuha sa inyo. Can you hear that? Kaya tayo dapat matuto tayong magmahal according sa pagmamahal na binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya tayo lahat, it's mutual. Amen? Sino dito gusto niyang mahalin siya? Ha? Sino dito gustong mahalin siya? Kaya ang gagawin natin, rerespetuhin natin yung pag-ibig natin sa bawat isa. Huwag nating lalaruin. Can you hear that? Can you hear that? Sa mag-asawa, respetuhin natin yung pag-ibig na yon. Sa loob ng cell group, respetuhin natin yung pag-ibig na yon. Sa loob ng simbahan, magpamilya tayo. Sa loob ng pamilya, respetuhin natin yung pag-ibig na yon. Because for God, He is sovereign, so love. That love comes from the sovereign God. And so that love can conquer all. And so that love can cast out all fears. And that love, as we therefore conclude, that love never fails. Can you hear that? Kaya, yung pag-ibig na nilagay sa atin ng Panginoon, in-nurture pa natin. Huwag kayo pupunta dun sa parang nag-hate kayo, nagiging bitter kayo, nagagalit kayo. Wag, panatiliin nyo na para kayong, yung bata, kaya nga sabi ni Lord, yung childlike faith nyo, yung palaging may ngiti sa inyong mga mata at natutuwa lang na meron kayong kasama, sapat na yun, pagmamahal na yun. Is that an amen? Paano pa kung meron pang sabihin sa inyo na makakatulong sa inyo, dapat mas lubos tayo nagpapasalamat. Can you hear that? Because I want you to grow in love. Hindi kayo dapat napaparalyze because of love. You grow in love. Sino dito na paralisa dahil sa pag-ibig? It is not love. Because the Bible declares, when perfection comes, the imperfect disappears. Kaya kung nawawala ka sa isip mo dahil, mahal ko kasi siya, hindi yun. Akala mo lang yun, hindi yun sa Panginoon. Can you hear that? Ang perfect love, walang insecurities. Walang mga inferiority and superiorities yan. Simple lang yan. Basta ako nagmamahal. Paano kung mawala? Si Lord na lang maghahanap. Hindi ko yung trabaho. Hindi naman ako pulis. Paano kung ang tagal dumating? Makikita ka rin yan. O nagkaroon na ng pag-asa yung iba. Mahahanap ka rin yan. Malay mo ngayong Christmas. Kaya itong message na to, i-own nyo. Can you hear that? Amen?
Because for God so loved the world that He gave. Our God is so generous. He is not just sovereign. He is not just loving, but our God is generous. Alam niyo po, ang generosity, hindi po yan tungkol sa pera. Actually, that is the least that we can give. And because it is the least, pag ayaw mo pang ibigay yan, wala ka nang pwedeng ibigay. Kaya pansinin niyo ang mga tao na masyadong ini-issue niya yung money. Yan yung mga tao na walang nararating. Walang pag-ibig yan sa puso. Because our God is a generous God. Gusto kong malaman nyo, this is the essence of generosity. The essence of generosity is not giving money. The essence of generosity is all about looking for opportunity so that you can help, bless, and serve other people. Can you hear that? It's not the money. Sa totoo lang po ako, kung iisipin ko lang yung pera, alam niyo po ba, simula pa lang nung January, itong year na to, nag-iipon na ako ng pang-gift. Alam niyo po ba na pag bumibili ako ng gift, ang gusto ko lang, it represent who I am. I love to give. Minsan nga sabi ko, tago ko na nga lang. Kaya lang kasi pag nature mo to give, alam niyo ba na hindi mawawala sa iyo? Pero pag ang nature mo magdamot, kahit magbigay ka, madamot ka pa rin. Halata sa mukha. Tama? Tapos bandang dulo, magre-reklamo, bakit siya nagbigay? Sa totoo lang, pag nature mo to give, kahit na hindi na naku po, hindi na karapat-dapat, pero binibigyan mo pa rin. Is that an amen? Binibigyan mo ng tulong, pinaglilingkuran mo. Kaya kung ano pa yung maliliit na bagay, na kung magbigay ka man ng pera, yun ang pinakamaliit na pwede nating ibigay. Gusto ko pong malaman nyo na dito sa Doulas for Christ, lahat po tayo, tinataguyod natin yung ginagawa natin to advance the kingdom of God. Wala po tayong pinapayaman. Ang pinapayaman natin ay ang Panginoon to advance His kingdom. Amen? Hindi rin pera ang kailangan niya. Ang kailangan niya, makita niya na lahat ng resources natin, willing nating ibigay. Hindi yung pera lang yung lakas mo, yung talino mo. Let's be generous. Because our God gave all. Amen. The most treasured, the most precious. Hindi na kayo kailangan i-encourage tuwing Sunday to give. Alam mo, sabi ko sa mga people, sa mga treasurer natin, alam nyo, kahit hindi sila magbigay, ako magbibigay. It doesn't matter. Kami nga nung nag-start kami sa Doulas for Christ, wala kaming makain. Minsan may pera na nga kami, may pan-tuition fee na yung mga anak namin, ibinibigay pa namin sa Doulas for Christ. Ngayon pa kaya? Kaya sa akin, money is not the issue. Ang issue sa akin, am I willing to help? Am I willing to bless? Am I willing to serve? Am I generous? Kasi alam nyo, sa totoo lang, pag generous ka, you don't expect somebody to do things for you. But you always want to have opportunity and look for opportunity to help and bless and serve others. And that is the best thing about life. Amen? Kasi pag ikaw yung generous, kasi attributes ni Lord yan kaya hindi natin yan mababago. Kasama sa attributes niya talaga. Hindi mo pwedeng baguhin si Lord. Kaya kita nyo, kahit may matigas ng ulo, nauulanan pa rin yan. Kahit may matigas na ulo, naaarawan pa rin. May nakita na ba kayo matigas ng ulo, hindi siya naaarawan? Ganon ka-generous si Lord sa atin. Kahit anong tigas ng ulo natin, may pagpapala pa rin tayong nare-receive. Ganon ka-generous si Lord. Amen. Kaya dapat ganon aralin natin yon. Sa mga magulang natin, let's be generous. Tandaan nyo, hindi lang sa pera. Maging mapagmahal tayo lalo. Lalong marespeto, lalong naghe-help, lalong nagbe-bless, lalong nagsuserve. Can you hear that? And that is the best thing about what we can learn about for God so loved the world that He gave His only begotten Son. When He gives sacrificially. When He give more than what is required. When He do things, alam mo siya na magiging pattern how we do life. Amen? He do things sacrificially.
Ibig sabihin talaga, nag-e-excel tayo kung ano pa yung meron tayo. And we are moving forward. We are going to that place that God wants us to be in all areas. Kasi when we do things, we do it sacrificially. It's always more than, we always excel. Kaya sabi mo sa katabi mo, we do things sacrificially. Hindi lang yung kaya natin. Yung mas matindi pa sa ating kakayanan. He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish. I want you to know, you need to declare God's lordship over your life. Because if you believe in Him, you will not perish, but you will have everlasting life. Say it to your neighbor, declare the lordship of God in your life. Yung dulo nun, He will give eternal life. Our God is a life giver. He is the life giver. So kung pag-aaralan nyo, He is the sovereign God. Can you hear that? He is the loving God. He is the generous God. He is the God who gives sacrificially, who can give all. And He is the life giver. Are you happy with that? John 3:16. Ganun kabuti ang Panginoon sa atin. Amen. Hindi lang basta minahal ka, siniguro niya na siya ang uupo sa trono ng puso natin. At hindi lang yun, siya bahala sa buhay mo. At sisiguraduhin niya na hindi masasayang ang buhay mo. Can you hear that? Pag na kay Lord tayo wholehearted, hindi tayo mawawalan kay Lord. God will always be with you to the very end of the age. Surely. Amen. Shall we all raise our hand and declare John 3:16 in our lives? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Lord, we declare that You are sovereign, and Your deity is forever. We declare that You are a loving God, and so because of Your love, we are made new. We declare, Lord, that You are so generous. That's why You don't expect anything in return, but You always want and to find opportunity for us to be better and greater every day. Lord, You always give sacrificially. Lahat ng kaya mong ibigay. Kung yung anak mo, kaya mong ibigay. Yung pinaka-beloved, nagpakita ka, Lord, ng pattern, yung pinaka-beloved, all out ka sa amin. Yung pa kayang mga maliliit na bagay na kailangan namin. Kung yung pinakahigit ay naibigay mo, kaya alam namin na lahat kaya mo nang ibigay. At salamat po at binigyan mo kami ng pagkakataong tanggapin ka bilang Panginoon tagapagligtas. Pinakita mo that You are the Lord and You can give us a meaningful, purposeful life. Ngayon, dinedeclare namin na Ikaw ang Lord namin. Lord, maraming pagkakataon we miss Christmas. Nakalimutan namin at nawala sa isip namin o na-deceive kami na walang ibinigay sa amin ng Diyos. Mukhang lahat na-receive namin sa boss, na-receive namin sa ibang tao, na-miss namin ang pinakamatinding regalo na dapat dito kami nagpapasakop. Ngayon, Panginoon, nagpapasakop kami sa iyo. Ikaw ang Panginoon namin, Ikaw ang tagapagligtas namin, at may buhay kami na may punong-puno ng kapayapaan, at dakila ang aming hinaharap sapagkat Ikaw ang aming dakilang Diyos.
At ikaw ang tagapagbigay sa amin ng buhay. You are the life giver. Without you, we are nothing. You are our breath. You are our Zoe. Without you, walang magandang mangyayari. Yung sinabi mo sa Jeremiah chapter 29 verse 11, pag wala ka, lahat ay masisira. Ganun lang kasimple. Kahit na ano pang plano namin, pag wala ka, lahat ay masisira. Kaya right now, thank you for Christmas. Thank you for the Son that has been born. Thank you for the Son that has been given. Thank you for all the burden of this world. All the government in this world was laid upon your shoulder. You take it all. Kaya Panginoon, makakaasa ka, you always have a room. You always have a room. Anything you ask, Lord, you have a room. Anyway, you are our wonderful counselor. You are our mighty God. You are our everlasting Father. And you are our Prince of Peace. And we declare it in the name of our Lord Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sabihin mo sa katabi mo, Merry, Merry, Merry Christmas!